At nagpapatuloy po ang ating talakayan dito po sa PTV Special Forum. Bago ako magtungo sa mga katanungan ng ating mga bisita, galing po sila sa PUP Santa Mesa at CEU Manila. Welcome po sa PTV. At una nga pong magtatanong, si Sherlyn Di Maliwat, galing po ng PUP Santa Mesa. Sherlyn? Good evening po. Ang tanong ko po para sa LTO. Yun. Kasama po ba sa pagkuha ng lisensya ang drug testing? At gaano po ba ito kadalas dapat isagawa? Before, kasama siya talaga in drug testing. But bunsod nung pagkakapasa at pagkakapirma nung anti-drunk and drug driving law, effectively natanggal na yung pagda-drug testing prior to the issuance of license. So ngayon, wala po tayong kinakandak na drug testing. Ang meron lang po tayong medical exam kung saan tinitignan yung kaayusan natin, ng pangangatawan natin at ng ating vision kung kaya nating magmaneho. Maraming salamat po sa inyo, Sir Jason. Sunod naman na magtatanong si Francis Hornilla, galing pa rin po sa PUP. Tanong ko po kay Sir Yage po, gaano po kahigpit yung bus operators po sa pag-hire po ng mga drivers po? Well, ang karamihan ng provincial buses, kasi ito yung gusto ko lang i-point out, dalawa kasi yung type ng buses, no? Commuter operation, ito yung maiksi lang ng biyahe, yung nakakabalik na Manila, at saka yung meron talagang long distance na provincial bus, ito naman yung mga usually mga 10 hours o 24 hours bago makarating sa destination. Ngayon, dun sa mga commuter bus, usually, isa lang ang driver nun. So, buong maghapon, isa lang ang driver niya. Pero katulad nung nasakyan ng ating kasama na provincial bus, long distance ang operation nun, dalawa ang driver nun. Ngayon, sa hiring ng driver, usually, ang karamihan ng miyembro ng PBOAP ay matatagal ng kumpanya. So, matagal na nagserbisyo sa kumpanya sa Pilipinas. So, ang usual hiring na dyan ay 28 yung pinakabata. 28 hanggang 33. Iyon ang hiring age. Pagkatapos niyan, bago siya sumabak sa actual na pagmamaneho, nakakaroon siya ng apprenticeship na program. Kailangan kasi, sumama muna siya ron sa dati ng driver na nung kanyang ruta, sasamahan niya yung dating driver, mag-a-apprentice siya ron ng about 1 month. Para ang mangyari, matutunan niya yung nasaan yung mga kurbada, nasaan yung mga tulay, ano yung mga hihintuan. After that, after 1 month, magsaseminar siya ng defensive driving, tapos economical driving kasi napakamahal ng krudo ngayon. After that, 3 months, meron siyang probationary, and then after 6 months, magiging permanente na siyang driver. Maraming salamat po sa inyo, Sir Alex. Ako, Cathy at Atty. Mark, may katanungan lang kay Atty. Mary Ann. Ma'am, sumasakay din po kasi ako ng provincial bus going to Cavite. Medyo ang problema lamang po, gaano po ba karami yung isakay lamang po ng isang bus? Kasi po sa po ako talagang overloaded po talaga yung bus at pilit isinisiksik nitong mga konduktor at mga driver yung mga pasahero para lang po masustain po nila yung kita nila at syempre para po masustain din nila kung ano may mga pangangailangan nila, ma'am. Actually po yan, depende po sa capacity po ng bus. Wala po tayong fix na nakalagay. Wala po tayong memorandum circular. Follow po natin, the bus operators must transport the passengers with due regard to their safety and convenience po. So, in that regard po, wala po tayong konkretong numero, basta komportable po. So, yun po yung ano po natin ngayon. Sa ngayon po ba, ano po ang sinusunod na swelduhan para dun sa mga driver ng bus? Kasi po, di ba, sinasabi isang cause ng mga aksidente, yung naghahabol sila ng quota. Sa ngayon po ba, monthly na po ba yung dapat na sweldo ng mga bus drivers? Sa ngayon po, meron po tayong nakaka-receive po sila ng minimum wage plus performance-based. So, meron po salary, fixed monthly salary plus performance-based, depende po sa mga nabiyahe po nila. So commission pa rin po. Except that meron na silang minimum wage. Meron po silang minimum wage ngayon. Okay. Gusto ko itanong kay Sir Bert, yung sistema ng pagbibigay ng prangkisa. Sir,
Yung bang prangkisa nakakabit na dun sa bus na halimbawa, tagal-tagal na niya, what if someone comes along, na halimbawa ako, meron akong 20 brand new buses, bigay mo sa akin yung prangkisa, kaysa ibigay mo dito sa 5-year-old or 10-year-old, pwede po bang ganon? Dapat yung may-ari ng 20 units na yon, mag-apply siya ng prangkisa. Merong mga pangyayari na kung minsan ang ginagawa ng may-ari, let's say, ng 20 units na yon, kakausapin niya yung may prangkisa para doon niya ipapasok yun. Ano? Then that's an internal arrangement between the owner of the bus and the franchise holder. Hindi ba yun yung kabit system na nagkakaproblema dun sa accountability pag may nangyaring aksidente? Ang isang nagiging resulta niyan is nagiging parang kabit system yun. Ano? Dahil kasi the real owner or the beneficial owner nung sasakyan is not the franchise holder kundi somebody else. Ano? So pwede po ba yun o hindi? Kasulatan. Actually, hindi nire-recognize ng LTFRB yung ganun. Dapat kasi, as I've said, one of the things that is being asked of a potential investor in the business is yung financial capability niya. Dapat meron siyang financial capability na mag-acquire ng mga units at yung iba pang mga kinakailangan para sa operation ng isang public transport. Isang quick follow-up na lang, Kati. Halimbawa, sir, may nag-apply, puno yung, meaning na naibigay niya yung lahat ng prangkisa sa isang ruta. Pero luma na nga. And here comes an applicant with new buses. Sasabihin ko, give those franchises to me dahil magaganda ito mga bus ko. Pwede bang gawin ng LTFRB yun na ibigay dun sa bago para mapalitan yung luma? Ang gagawin dapat ng LTFRB doon, as I've said, the franchise is effective for 5 years. So, on the 5th year, titingnan ng LTFRB yun. For example, units niya is suitable pa ang gamitin. Ano? Like right now, ang sinasabi ng DOTC, ang isang bus ay pwede lang gamitin for 15 years. Ano? So, after 15 years, hindi na pwedeng gamitin yan, so kinakailangan palitan ng bago. If the current franchise holder, upon investigation, let's say, ng LTFRB, finds out na yung units niya is already 15 years old. So, he is required, pag-apply niya for extension of validity, meaning gusto pa niya mag-operate, na kailangan palitan niya yung lumang units. Kung hindi niya papalitan yun, din hindi i-renew ng, hindi bibigyan ng LTFRB ng extension of validity yung current franchise holder. So, ang mangyayari niyan, ang kasunod niyan, magkakaroon ng vacuum dahil hindi makakatakbo yung mga units na yon, then magiging abandoned yung ruta na yon. So, that will open up to other potential investor na pumasok sila. Punuan yung vacuum. Gusto ko rin susugan itong issue ng maintenance ng mga bus, no? Sa LTO naman po, taon-taon nire-renew ang rehistro ng mga bus. Ano-ano po yung mga chine-check nyo? Kasi sa totoo lang po, sir, pag nakita mo sa EDSA, talaga namang napakausok nitong mga bus. Ano-ano po ba talaga yung mga tinitingnan ng LTO bago i-approve yung renewal? Well, napakarami natin chinecheck dyan, no? Bago i-renew na rin registro ng isang bus. Actually, may 52-point inspection yan. From as simple as windshield wipers, signal lights, no? Down to the very essentials na brakes, no? Mga seat belts and all, no? So, masusing tinitignan yan. Pumasok sa ilalim sa ating mga motor vehicle inspection centers, no? Kung saan, meron tayong mga equipment na nagche-check dyan at meron din tayong mga technical people who are checking kung ang isang bus ay roadworthy pa na i-renew at bumahay sa lansangan. Yung being roadworthy, sir, yung edad ng bus, alam naman po natin, merong mga lumang-lumang tingnan at lumang-lumang bus talaga sa... Lumang-luma lang talaga. Lumang-luma, period. Pero pasok pa rin po ba sa edad yun? Who determines the age of the bus? Pag sinasabing 15 years and should not be running in the streets, LTFRB po ba? Okay. Katulad ng nasabi ni Chairman, yun nga, meron niyang age cap, 15 years. Ang amin kasi, pag na-confirm yan ng LTFRB na pwedeng pang irehistro yan, meaning, pasok pa siya doon. Ngayon kami, we will determine the roadworthiness. Titignan namin yung kapasidad niya na tumakbo pa sa biyahe. Lalo na kung mahaba-haba ito, lalo na yung mga provincial buses.
Di ba? So titingnan natin yung masusing titingnan, including pa dito yung mga emissions niya, no, kung environment friendly pa siya. So pag nakapasa siya doon, there's no way for us not to renew their registration. Paano po kung hindi nakapasa, sir? Well, hindi siya bibigyan unless naayusin niya muna itong sasakyan. For example, may mga minor defects siya. Kailangan i-clear niya muna to, ayusin niya muna bago natin siya i-deem roadworthy and then i-rehistro. Okay. Yung issue do ng roadworthiness, masasabi po ba natin na yung as long as rehistrado, as long as merong prangkisa, pasok yan dun sa reglamento? Ibig sabihin, yung mga tumatakbong medyo matanda na, kolorum po ba yun, attorney? Attorney ng TFRB, Attorney Mary Ann. Ibig sabihin, kasi meron ka talaga makikitang hindi na dapat na sa kalye. Can you automatically say that those are colorum and should not be on the streets? Titingnan po muna natin yung mga dokumento. We cannot automatically say na yung porke matandang-matanda na. Although, more likely, colorum yun, more likely. Pero kasi, mahirap po kasing mag-akusa agad tayo na ikaw, colorum ka kasi matandang-matanda na. We will have to check on the documents as well, yung records with the LTFRB first. Kasi po kami sa LTFRB and in coordination with the LTO, we are very careful with colorum kasi po it's a major violation of our rules po kasi pag sinabi mong colorum. And right now po, Mr. Yagi can attest that with the direction that the LTFRB, LTO is going, colorum is indeed a very major offense which will be taken seriously by the bus operators. Meron gustong idagdag si Ginoong Swansing? I'd like to make certain qualifications as far as yung tinatawag nating edad ng sasakyan. Pumapasok kasi yung edad ng sasakyan kasi palagi na lang nilang na-orient na pagka madalas magkaroon ng sakuna kasi luma na. No? I just would like to say na as far as LTO is concerned, since naging LTO chief din ako noon, ang sinusundan namin panuntunan kung ano ang roadworthy na sasakyan is yung hindi siya dilapidated. And if we look at how definition of dilapidated, it says having fallen into a state of disrepair or deterioration as though neglect, broken down, and shabby. It never mentioned old. Never mentioned old. So kung well-maintained po, okay pa yon? Oh yes, of course. For as long as it passes the 52 points na system na in-apply namin doon sa aming MBIS. Okay. Yung problema ng colorum, Cathy, yung po ba, merong role ba ang DA sa paghuli or pag-stop ng colorum? Dahil i-admit natin na maraming tauhan yung MMDA na nasa kalye at konti lang talaga yung LTO at LTFRB. Are you empowered to determine, to stop, ask for documents, and apprehend? Tama po yan. Ang MMDA po talagang nag-apprehend at nagdi-determine ng kung may mga colorum operators dito po sa daan. At syempre, kailangan po namin din dito ang tulong po ng ibang ahensya, more particularly po yung LTFRB, because sila po yung nag-i-issue ng franchise. Sila po yung nagsasabi na itong mga bus na ito, ang mga legitimate bus, at kung sino yung mga bus na walang valid franchises na in-issue ang LTFRB, ito ang tinuturing nating mga colorum. At may dagdag ko rin po, sabi nga po ni ASEC Swansing, hindi po dahil luma na dilapidated yung isang bus or not roadworthy. It's also true sa colorum din po. Hindi ibig sabihin luma na isang bus ay colorum na ito. Actually, meron pong mga bus na bago na ay colorum din. Nice ko ibaling dun sa mga aksidente nga That's na right. ating pag-usapan. Dito sa Metro Manila po, Attorney Carlos, ilan po ang nahuhuli na o ang datos natin patungkol sa mga bus accidents taon-taon on the average if you have data? Okay po. Tungkol po sa mga bus, ang MMDA po ay may tinatawag na Metro Manila Accident Recording Analysis System. Ito po ang database ng lahat po ng mga aksidente, hindi lang po ng mga bus, but kasama na po lahat ng mga behikulo dito sa Metro Manila. Quarterly po lumalabas itong aming database na ito at based
on the MARAS of 2012, ang total number natin of accidents recorded in Metro Manila is 155,965. And out of this number, ang pinakamarami pong involved ay mga kotse or sedan, which is 75,880. Ang susunod po ay motorcycles, which is 19,574. At ang pangatlo po ay jeepneys, 11,937. Ang mga bus po ay nagnunumero lang po ng 6,752 accidents in Metro Manila for the year 2012. These numbers are always consistent, year in and year out. Ang tumataas lang po talaga dito ay yung motorcycles. So would you say that yung mga bus accidents ay hindi naman tumataas? Hindi po tumataas yung mga bus accidents. Ang nangyayari lang po, pag may nangyayari kasing aksidente involving buses or including trucks, talaga pong sensationalized po kasi ito dahil marami hong involved na fatalities kung minsan at malaki po yung impact lagi sa news. That's right. Tsaka public interest kasi yun dahil yung mga So sumasakay. speaking of accidents, tanungin natin kay Charlie, ano po ba talaga ang nangyari doon sa insidente yun? Bakit yun na-disgrasya? At kwento mo yung iyong experience. Yung nangyari po doon kasi nawala ng preno eh. Nag-usap din kami ng ibang survivors doon. Tapos napansin kasi sa simula pa lang kasi may dalawa pang or tatlong taong gustong sumakay sa pinapara yung bus. Doon pa lang hindi na naka-stop yung bus. Saan yung banda? Siguro, paglampas ng punang boundary ng Ifugao tsaka Mountain Province. So bago yung aksidente, hindi na siya nakahinto. Opo. So doon pa lang, yun, mabagal pa kami. Siguro mga 15 kilometers per hour, mga ganun. Kaya pang ibangga sana. Pwede niya namang isadsad sa tabi ng mountain. Sa gilid. Pero yung napansin ko na may mali talaga. Kasi nung narinig ko yung cambio na ayaw kumagat, tapos naamoy mo na yung nasusunog na yung cambio. Tapos narinig namin na lang may alis sa likod na sumigaw, uy, may nahulog. Yung konduktor, nahulog daw, ganun. Yun yung akala niya nahulog. Tapos, syempre, yung pagkaintindi ko, ay, tumalon na yon. Sobrang may mali na talaga. So lahat na lang, may sumisigaw na during that time. Tapos, may nagsasabi din na parang, wag magpanik. Friend ko nakahawak na lang kami na parang, medyo most of the bus tahimik na lang kami. Siguro nagdadasal, kung nagprepare na lang kami kung anong mangyayari. Yung bus, tuloy-tuloy pa rin po. Mga 3 kurba pa siguro sa highway. Habang until na gumigewang na lang siya sa side. So sobrang nag-pick up na siya ng speed kasi. Charlie, sa ibang interview, sinasabi nung driver na foggy daw. Kaya hindi daw niya nakita. Totoo ba ito? Hindi po yun totoo. Sobrang clear ng sky. Sobrang blue siguro yung sky. Meron po akong video footage sa rec po. Sobrang clear yung sky. Pati yung kasamahan ko na nasa likuran ho ng driver, nakita niya lahat. Nasa hospital po siya ngayon. Sabi niya rin, sobrang maganda yung panahon. Charlie, yung driver ba may sinabi habang nangyayari na nga yung problema? Nasa likuran po ako kaya hindi ko talaga malaman kung ano yung nangyari. Pero yung kwento sa akin ng kaibigan ko si Dino, na nasa likod ng driver, ginigising niya yung isang driver na yung karelyebo niya. Ayun. Tapos yung isang kasama namin, si Dave, sinasabi niya rin, ibangga mo na. Kaso parang siguro nagpanic na rin yung driver, hindi alam yung gagawin. Tinuloy-tuloy niya lang hanggang hindi na niya makontrol siguro. Si Ginoong Swansing may naisabihin. Cathy, yung incidenteng nangyari sa Bontoc, I would say na kapareho yan nung nangyari dun sa Cebu, Balamban. If you may recall, sometime in 2010, I was LTO chief at that time. Merong isang busload na puno-puno ng mga Iranian na bagong graduate sa medicine.
papunta sila ng Balamban, nag-arkila sila ng bus. Yung bus na sinakyan nila, walang driver, so nagmaneho ng bus is yung may-ari mismo. Then instead of taking the long route, yung paikot ka muna doon sa Cebu, ang ginawa nung may-ari ng bus is doon sa bundok dumaan. He was not familiar with the terrain. Kung titignan yung lugar, pababa yun, about a kilometer na downslope. Since hindi bihasa yung driver, what he had been doing was step on the brake. Hanggang sa ang nangyari, dahil sa palagi sa nakaapak sa preno, uminit ang preno, nasunog yung brake lining. So, ang preno kasi, pagka palagi kayo nakaapak doon, iinit yon, tapos yung brake lining nasunog, kahit na makapal pa yon, magfi-fail yun. Hindi nakakapit. So, ang nangyari tuloy-tuloy na dumaus-dus yung bus hanggang sa nahulog sa bangin. Most probably what happened sa kanila is ganun din. According to Charlie, May amoy. nahihirapang magkambyo yung driver. So, meaning, nag-freewheeling yung bus. Hindi naka-downshift. Normally kasi, pagka downslope, you change gear. You change to lower gear para nag-engine Engine brake brake. yun. No? Katulong yon ng preno. Pero you don't apply the brakes incessantly, yung panay-panay, dahil kasi nga iinit. Yung bus na yon, I'm particular about that, is fairly new since yung brake system niya is hindi na yung hydraulic, kundi pneumatic na yung brakes niya, no? Air brakes na yon. And yung air brakes, technically, no? That's fail-free. Yung pagkakaiba ng pneumatic brakes sa hydraulic brake. Sa hydraulic brakes, pag nag-fail yung hydraulic brake, pumuslit yung fluid, mawawala ng preno. But in the case of a pneumatic brake, pag nagluko yung linya ng hangin, automatically naglalak yun because may maxi brake na tinatawag yun eh. So maglalak dapat yun. But since hindi in-apply nung driver yung maxi brakes niya and he just kept on stepping on the brake pedal, so nag-init yung brake drum noon. No? Nag-init yung brake drum because yung continuous na friction between the brake lining at saka yung brake drum. So, doon sa puntong yon nag-fail yung brake. So, parang sa explanation nyo po, ang lumalabas, yung technique, hindi po alam kung paano ang gagawin sa mga ganong sitwasyon. In layman's term, hindi yung sasakyan na nagluko. Ang nagluko doon yung driver. Kaya tanong natin kay Ginong Yage, sir, pag mga ganyang biyahe, if you're a newbie driver, pinagmamaneho ba ng kumpanya yung baguhan na hindi nga pamilyar doon sa terrain? Kung ganun nga na dahil lang sa kakapreno niya, na disgrasya. Babalikan po natin yung kasagutan ni Ginong Yage at marami pa po tayong issues na tatalakayin sa pagbabalik ng PTV Special 4.